So, here's the part 2 ng journey ko sa bakery fair. So, pagdating namin nung mag-i-egress kami, sobrang hiyang-hiya talaga ako. Para kung first time na batang pumasok sa school. So, ayan, alone yung gawa ko. Kasi nahiya talaga akong idikit dun sa mga gawa ng iba. Pero tinitingnan ng ibang tao yung gawa ko. So, tinabi ko na lang dun sa gawa ng ibang participants. So, sa mga nagtatanong, bakit daw puro styrofoam? Kasi this is Sugar Arts Cake Display Competition. Yun, di ko pala nasabi nung una. Sorry na guys, huwag na kayo magalit. And yun ang binigay na rules ng Sugar King, which is our sponsor sa competition na to. And ini-endorse kasi nila yung kanilang fondant and gum paste. Kaya po, styro yung ginagamit namin as yung cake base namin. Kasi yung display naman or yung pinaka-design naman ng cake yung pinaglalabanan dito. And masasayang kung sobrang haba ng preparation, masisira lang yung cake sa loob. Though may ibang competitions talaga na cake yung ginagamit sa loob. Dito lang sa competition na to is hindi siya required. So ayun, I'm so thankful and overwhelmed sa dami ng views ng last video natin. And I think deserve din ng mga kasali dito sa competition na to makita nyo yung gawa nila. Kung gaano kagaganda and gaano kagagaling talaga yung gawa nila. Ang saya lang din pala pumunta sa mga ganitong event kasi grabe, kaliwat kanan yung mga free samples and free demos nila na madami kayong matututunan. And worth it yung bayad, like 100 lang ba or 200? Basta something ganun lang. Mura lang siya para sa mga bago nyong matututunan. And malalaman na products na pwede nyong gamitin sa business nyo. Nakita ko pa nga tong chocolate fudge hop yan ng Pollard na laging viral sa TikTok. So, bumili na rin ako. Tapos naisip ko rin pala, dapat mag-ipon na kayo ng budget nyo pag pupunta kayo sa ganito kasi for sure mabubudol kayo. And kasi ang dami nilang sale. So, minsan yung mga kailangan nyo, makikita nyo dito on sale. So, pwedeng dito na rin kayo bumili kasi makakatipid kayo. Sobrang nakaka-amaze din pumunta sa mga ganitong event kasi nga, ang daming pa-competition. So, hindi lang isang brand yung nagpapa-competition. Madaming kinds ng competition like wedding cake competition, may mga themes sila. Nakakatuwa and nakaka-inspire pag nakita niyo yung mga ganito sa totoo. So, like and comment for part 3 kung gusto niyo malaman kung sinong nanalo. So, ito na yung part 3. Nanalo daw ba si Pedro Penduko sa competition na to? So, inanap ko yung score sheet ko kasi na-curious ako ano nga ba yung score ko noon. So, ito nga pala yung scoring nila, no? Meron total of 100 points. Tapos, pag yung makakuha ng gold award is yung may 90 to 100 points. Silver is 80 to 89. And bronze is yung 70 to 79. So, kahit ilan kayo, basta pasok yung grade nyo dyan, makakuha ka ng award. Tapos, ito yung mga judges and ito yung criteria for judging. Ayan. Tapos, ito na, score reveal. Ito na. Ayan, so 69.44 yung grade ko. As in, 0.56 na lang, di pa umabot. So yun, in short, di ako nakakuha ng award, but it's okay. The experience itself, sobrang panalo na ako doon. Ayun, ang mahalaga is marami ako natutunan and masaya ako. Tapos, ito nga pala yung mga nanalo. Yung bronze, nakalimutan ko sino yung nakakuha. Yung gold is si Miss August, and then yung silver is si Miss Kim. Sobrang deserving yung mga nanalo. Tingnan mo, sobrang gagaling na talaga nila. Like, yung details and yung overall na gawa, ang linis at ang ganda talaga.